Grocery kami today. Yun anak, diretso na. Nakasama ko yung dalawa. Are you? Galing ako sa work, uuwi ko lang. Walang pasok yung dalawa, kaya diretso na kami. Grocery, ang daming tao. Ayun yung magkuya. Meron silang nyog dito. $3.99 each. 7.99 pa rin siya. Pero mas malalaki siya ngayon. Ako sa ano? Strawberry jam. Alam mo magkano na? Tada, $6.29 na. For something lang to noon. Sobra naman mahal. Kuha nga. Kailangan eh. Lahat ganun eh. Marmalade. Sarap din yung blueberry. Ayun o, bahay na kami. Hindi na kami naka-vlog. Daming tao kanina sa grocery. Saglit na saglit lang yung vlog. Tsaka hapon na. Tapos nagra-rush na rin ako kasi nga alam ko na mga abutan kami ng rush hour. Yun nga, inabot pa rin kami kahit nagmadali. Yung mula rin doon sa grocery hanggang dito sa bahay, inabot ko na 40 minutes. Togol. Ganun ka-traffic. Kaya lang kasi bukas kasi off ko, Saturday, one day off lang ako. Gusto ko magtulog ng ano, siya may pasok naman, so gigising din ng maaga. Pero gusto ko pag alis niya makatulog kahit hanggang mga 10, 11 ng umaga. Kaya nag-grocery na ako ngayon. Buti na lang dito yung mga bata, may katulong ako. Para okay na. Grabe traffic eh. Dami. Uwian eh, tsaka uwian pati. Dahil na crowded na ang Calgary ngayon. So sabong, pero yung usual na drive namin is 13 minutes, 15, di ba? Ganun lang, inaabot ng siyam-siyam. So ayan, nagpahinga muna sandali pagdating. Ito pala yung mga pinamili. Para maayos na rin. Naisalansan na ng mga bata. Halo-halo na to eh. So ayan, butter. Bumili ko ng cream cheese na strawberry flavor. Tapos yogurt. Tapos ito yung Korean na grapes na flavor na juice. Breadstick. Piatos na sour cream. Ito breadcrumbs. Tapos ito, nakita namin ni Jonas. Marshmallow at saka strawberry flavor. Diba, puro strawberry flavor pala na pagbibili namin yun. Bumili rin ng strawberry na jam. Alam mo din magkano yung strawberry na ganito, Smackers? Magkano naman $6.99 na to. Smack ka. Smack. Ay wala, gusto rin ni Jermaine kasi eh. Gusto rin ni Jermaine. Smack. Tapos cornstarch. Rice seasoning. Pagod yata isang smacker mo rito. Evap. Papahinga. Pagod sila eh, mabilisan. Sukal. Pepper flakes. Spaghettini. Ito pinabili ng Jermaine, Skittles. Tapos chow mein. Nilagay ko ng wrapper. Tapos bukas makapag ube halaya. Actually mas pure ube. Kasi purple yam lang ang gamit. Wala rito ng fresh. Alam ko may nabibili yung frozen pero hindi ko alam pa yung quality nun eh. Tofu. Tapos gata. Condensed. Oyster. Suka. Patis. Tsaka toyo.
gatas ng mga bagets. Tapos cream. Nakabili ko ng puset. Saan ako ito nabili? Superstore. Dati wala sila niya, ngayon meron na sa mga tindang ganito. Tsaka mga frozen na isda. Tapos basa filet. Ito bangus. Boneless bangus. Pero hindi pa siya nakamarinate. Gagawin ko sisig. Bangus sisig. Tapos ito sa kabila. Ayun so. Mamaya tulog na yan. Sarap higa. Pagod ka? Pagod sa grocery. So, bumili na lang ako ng manok sa Superstore. Gawa na lang ako ng wonton soup. Katerno yan. Yan, spinach. Labanos. Pepper. Sibuyas na pula. Isa lang. Mas more on dilaw ako. Yan. Pero ito masarap sa mga salad, sa ensalada. Ay, nahalo. Hipon. Hotdog para sa spaghetti. Carrots. Green pepper. Ampalaya. Makapuno balls. Tapos, ang tawag mo to? Cantaloupe. Pinya. Green onion. Ito yung talong. Garlic. Romaine. Sarap yung pang salad. Kalabasa. Mushroom. Ibang klase. Tapos sa pang mushroom, ibang klase naman. Kamatis. Broccoli. Sito, nasabi ko na ata. Tapos to, bumili ko ng rib finger. Chicken wings. Tapos to, chicken thigh na boneless pero skin on. Tsaka, pork butt. Iyon lang. Ayun pala, bumili ko ng pata. May bisita kami tomorrow eh. So, yan ang handa. Yan. Ngayon, mag-aayos na. So, yan. Bumili ko diba ng roast chicken. Kanina sa Superstore. So, para hindi naman sobrang dry, gagawa ko ng wonton soup. Ito yung ginawa kong wonton na pang deep fry wonton. Nagtira ako para talaga may soup. So, yan. Onion, celery, carrots, at saka green onion. Tapos, bok choy. Tapos, fish sauce, sesame oil, tsaka chicken soup base. So, yun yung wonton. Pork yung wonton na ginamit ko dyan. So, yan. Gisa-gisa lang. So, pag kumulo na siya, season na, ihuhuli ko ilagay itong green onion at saka itong bok choy. Tapos, lagay itong wonton. Pag lumutang na, antay lang ng konti, ilang minuto, then done. Garlic din pala, nalimutan ko sabihin. Tapos naglagay lang ako ng olive oil. Sarap, maraming garlic. Kasi nilagay ko na yung mirepoix. Yung mirepoix term na ginagamit namin sa mostly kitchen. Mirepoix, combination ng onion, celery, carrots. Talagang pag nagagawa kami ng lalo mga tin na soup, lagi siyang may mirepoix. So yan, natin plan ko na yan ng patis at saka chicken cubes. So lagyan natin ng sesame oil. So lagyan natin tong bok choy. Tsaka yung green onion. Ininit ko na yan. Tumutunog. Ininit ko na yung
Ang tawag mo doon, yung manok. Kulong-kulo na yung kanina pa. Tingnan natin yung mga wonton. So yan na. Lumutang na yung wonton. So iwanan ko lang for 3 minutes tapos okay na yan. Ayan na. Kain tayo. Sabaw. Sabaw. Tapos, itong Mang Tomas, nilagyan ko ng hot sauce at saka konting oyster. Mainit pa, baka pasok ka. Lalo yung wonton. Mainit pag nagugutom na yun. Ayan, good morning guys. Actually, afternoon na pala. Alauna na. Hindi pa kami nag-lunch naglilinis kasi kami. Vacuum, taas walis ng buong bahay. Ay, walis map ng buong bahay. Punas-punas. So, ayan. Katulong ko yung dalawang hanggat nandito. Kasi last week hindi kami nakapaglinis. Kaya medyo malikabok. So, yun yung general clean. Habang nanonood kami ng Jessica Soho. Piniplay ko lang naman siya para may tunog lang. Nantok siya. Nakapaglinis na, maayos na lahat, nakaluto na, kain na lang ng hapunan. Pagka-shower para sa patulog. Sarap tayo matulog lalo pag nakabukas ang ganyang electric fan Hindi, malamig din sila ba? 17 lang Lamig ba? Parang hindi. Mahangin kasi. Ay, Wala na kasi. Fall na And tsaka maganda pa yung araw kahit paano okay pa yan. Yun yung mga gusto kong weather. Ito yung earplug mo Sa trabaho. Ganda ng lalagyan May tag pa yan. Yan. Yun yung specialized earplug namin. Sukat yan. Pero hindi rin napipigil lahat Kumbaga may lang. Pero nakabagay yan. Nakabagay talaga. Kasi di ba ang ingay sa Yung dati trabaho ko nila? tagal na nito. Parang 5 years na yata ito Tikpang mawala yan. Nawala pa nga, sandali. Wala na isa. Nahanap lang uli. Pero mas nagaganda ako doon sa luma. Baka kasi sobrang tagal na. Parang, hindi parang naman. Parang lang ba? Siguro nasanay ka lang kasi tagal mong ginamit, di ba? Ayun pala sila Kami may bisita Place in Canada because of your background? Of course, definitely. The first place I worked, I was a supervisor. Even my co-supervisors discriminated against me. Even the staff I had to supervise discriminated against me because they just couldn't imagine that one black man from Africa would come around and then become a supervisor. My colleague supervisor would go to the staff and would be asking, how was Peter today? Did he perform? So that was quite huge. I felt it. That's unfortunate. Unfortunately. So I had to take it up with the management. I said, no, that's wrong. If you had to give any advice to someone in Nigeria who wants to come to work in Canada, what would you tell them? No, don't come to Canada if you're stable back home. It's not worth it. It's just a fleece. It's a mirage. And that's the truth. Some of us are here because we've decided to come. For example, coming to Canada as a consultant psychiatrist, I had my hospital, I had the money, I had my driver, I had everything working. I had 3 vehicles. I had built a house and I was living in a duplex. But why did I come? Some of us we looked at it and we said, you know what? For the sake of my children. So did you come to Canada mainly for your kids? 2 things. I wanted the international community to benefit from my wealth of knowledge. I also benefit from them and use it to build Africa. And at the same time, Canada is real. Ayun na. Kauwi lang nila. Busog. Kauwi lang nila. Olive at Louie. Thank you. Maraming salamat sa inyong Hindi pagbisita. na nakapag-vlog, chika-chika. Tagal din. Kailan pala? At saka medyo masama rin yung pakiramdam na yan Ah. ni Louie, kaya smaglit lang sila. Medyo magang nakauwi. Masama nga yung pakiramdam. Sana maging okay na. Ayos, pagod na rin yan Oo. Syempre, ganun nga, pagod. Busy Puyat. trabaho. Busy sa trabaho. Syempre, hindi naman basta-basta ang mga trabaho dito sa
Kagaya nga nung shinare namin na maliit na clip ng napanood namin dito sa YouTube. Yung Discrimination. halo-halo na kasi yung moving to Canada nga Tapos yung workplace. Yan. Parang, Sabi ba't kung nadi-discriminate, bakit mas gusto mo pa rin dito? ayun nga Mainly kasi para daw sa mga bata. Meron kasi tayong mga purpose at goals bago tayo lumipat sa bansa nating pupuntahan, di ba? So, syempre tayo, iba-iba tayo ng rason sa ating mga goals natin pag-migrate dito sa Canada. So sila, ganun nga, para sa mga bata, ganun din naman kami, Ganun para din naman sa mga kami. bata, para sa education, tapos sa magandang future. Yun. Tsaka yung safety, syempre. Number 1. Number one sa amin yung safety kasi medyo mas safe. Para sa amin mas safe, na ano kami dito, maganda yung safety dito. Kaso nga, Tsaka maganda future talaga ng mga bata. napansin ko lang din doon sa ini-interview, parang ang dami niyang regrets. Sabi niya, mas malaki ang kinikita niya sa Bansa nila. bansa nila. Tapos Kumbaga ka-presyo rito, pero dahil nga mas mura mas doon. mura doon. Kaya mas marami siya, nakakapag-save siya. Dito raw, hindi raw siya nakakapag-save. Tapos yung bahay niya raw doon Renta malaki. lang. Dito daw renta lang. Dito renta lang. Hindi raw siya maka-afford ng kagaya ng bahay niya doon. Kaya lang, syempre, i-ano mo rin yan kumbaga, i-consider mo rin, syempre. Parang back to zero ka pag lumipat ka ng ibang bansa, di ba? Oo. Kagaya ng pag-migrate mo rito sa Canada, syempre, back to zero ka from start ka nun. Kaya lang, depende sa'yo kung paano mo palalaguin talaga yung pamumuhay mo. Oo. Hindi basta-basta. Kaya kailangan, pagka nag-decide ka na mag-migrate dito. Kailangan buo yung loob mo kasi kagaya niya, nagsisisi na siya. Once na nagsisi ka na, nandoon na yung yung parang gusto mo na lang bumalik, parang nawawalan ka ng gana. Nawala ka ng purpose na ba't ba ako nandito? Ba't ba ako nandito? Parang nawawalan ka ayun nga, yung parang gana sa buhay, sa trabaho. Tapos may mga nadadagdag pa pag sabi nung may discrimination ba, nakaranas ka ba? Natural lang naman kasi yun kahit naman sa Pilipinas, may mga discrimination pa rin Oo, kahit nasa naman, meron di mawawala yan. Nung nasa Korea ako na may discrimination. Hindi ka tatawagin sa pangalan, tawag sa'yo, Philippine, Vietnam, Siguro ganyan. ngayon, nagbago-bago na. Nagbago-bago na Dahil siguro dahil matagal na, pero ganun pa rin meron pa rin hindi nawawala sa Pilipinas pag tiga-probinsya ka. Ang gara ng tawag sa'yo, di ba? Kaya nga kailangan pagka naisipan mong mga ibang bansa, kailangan matatag ka talaga. Matatag ka Tsaka talaga. buo ang loob mo, hindi pwedeng yung Bilib din ako ng mga yung mga nagsa-Saudi or nagmi-Middle East, yung mga kasambahay nating kababayan, kahit na alam nilang delikado, kinakawawa doon. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, talaga sinusugal nila yung pagkakataon hindi mo na naman masisi na umalis sila rin kasi kailangan nila kailangan nila para sa pamilya. Kaya lang, lang din. Ganun ka, anong Pilipino sa pagbuhay sa pamilya pagtaguyod nila. Kumbaga, Alam mo sa atin, pag nasa abroad pa, mostly pati mga kapatid, lahat tutulungan talaga tutulungan mo Lahat ng kamag-anak Pero ang mahirap kasi yung mga hindi nakakaranas ng pag-abroad, hindi nila maintindihan minsan o Yung hirap hindi ng nila kitain ng pera. maranasan yung kung gaano kahirap ang dinadanas ng pamilya nila sa ibang bansa, sa kamay ng ibang lahi. Tapos yung yung mga natatapatan pa, yung mga lulupit yung mga amo. Kaya bilib din ako talaga sa mga OFW na talagang Susugal talaga susugal para talaga sa yung pamilya. buhay para lang maitaguyod at maibigay yung mga gusto ng mga anak o ng mga magulang, di ba? Para makasukli siya doon sa pagpapalaki o pagpaparal sa kanya. Hay naka. Yan talaga. Yun, mahirap talaga. Kaya lang yung mga sinisisi mo pa yung gobyerno ng Canada, yung kagaya nun, yung parang inaano niya, yung government, parang
Hindi siya Hindi natin maiano yun kasi tayo yung nag-decide na pumunta rito. pumunta rito. Ano lang daw, mirage lang daw yung ano, yung magandang buhay sa ano sa Canada. Sabi ko, kung mirage yun, syempre depende na sa iyo kung paano mo pagagandahin yung buhay mo. Kahit siguro nasa bansa mo ikaw. Nasa sayo, nasa mga kamay mo kung paano mo. Hindi sa klaw ng ibang tao yun. Nasa sa'yo Nasa- mismo. Paano mo paunlarin yung buhay. Oo, hindi mo pwedeng sabihin na yung dahil sa gobyerno, ganyan, nagkakaloko-loko yung buhay ko. Kaya nga yung iba, mga nagpo-protesta kasi, sinasabi nila, lagi nilang sinisisi. Yung gobyerno, ganyan. Oo, meron din factor yun. Kaya lang, dapat nakahanda ka na. Nakahanda ka na pwedeng magbago to, pwedeng magbago yan. Kahit anong mangyari, dapat meron kang ibang plan para meron kang babagsakan. Mahirap ang ano, sinuwerte lang din talaga kami. Tsaka nagpursige lang din talaga kami na Hindi lang basta swerte. Kasi pinursige natin yun eh. Pursige na talagang kahit na mahirap, kahit na ano, gawin natin to. Pilitin natin matupad yung Yung goal natin sa buhay. para sa mga bata. Sa pinagtrabahuan namin ng gusto, hindi yung basta nakuha lang namin. Kaya di mo naman masabing swerte. Yun nga. Kasi talagang inano natin. Tsaka pinagdasal mo rin talaga na sana maging maayos ang lahat, ganyan. Pakatatag ka. Marami rin tayong mga kababayan ngayon nakakamba sa Dami. kanilang mga Dahil sa pagbabago papeles. ng policy. Oo. Lalo na rito sa Alberta, bali-balita namin yung AIP ba yun? AAIP? AINP. O, AANP ba? Provincial nominee. Parang ano na siya, iba na. Parang Basta yung lahat. may age, may Sisimulan nila pahigpitan na lahat. pahigpit naman ang pahigpit. Yung age, lalo na yung mga lumilipat, inter-province, interprovincial na ano, parang hinihigpitan na nila yung mga category nila doon. Pero Wala. Sa dami naks talaga. maganda pa rin yan. Check nyo na lagi yung ano. Yung nandun yun, di ba? Sa ano ng Lahat Alberta. naman sa immigration. Immigration. Mga rules, mga changes, lahat yan. Pagka mababalita talaga. Dito pa naman, bes magbago. Lalo ngayon sobrang dami na nga ng pumapasok. So gusto nila kontrolin na yung dami ng mga estudyante, pati yung mga open work permit ng student. Ang Kasama ng spouse nila, medyo control na rin. tumatak sa akin na na tanong na yun, is it worth it daw ba? Canada, is it worth it to come here and live in Canada? Sabi naman. Yun na masasagot lang ng mga nandito. Kung paano. Tsaka yung mga susugal na pupunta dito. Ano yun muna, isipin nyo muna. or Kasi ano, sa amin, worth it talaga. worth it yun sa amin. Pero kasi naman nung Mga ibang kakilala time, natin, worth it din. ibang time kami dumating, so dahil nga sa rules ngayon, mas mahirap. So medyo alanganin. Alanganin. Pero para sa amin, Pero kung dumating tayo ng ganitong panahon, siguro pipilitin pa rin natin yun, ano? syempre, kasi Nandito ka na kasi eh. kung pinangarap mo hindi ba? Kumbaga, hindi. Gusto mo talaga siya na gawin. Pag sumugal ka, laban mo na. Muntik na rin kami talagang, matapos yung pagsugal na yun, di ba? Nung Ay, tagal nung labas ng labas papel. nung papel Oh, niya. nakwento nga natin sa kanila, di ba? Dumating sa point nung nag-apply ako ng PR noon. Ang hirap, daming problema. Before Parang- mag-apply ng parang PR, ganito, ano? Parang before ganito. mag-apply ng PR, nagkaroon ng 4-year limit ang mga temporary worker. So, kung wala ka makuha, hindi ka makarenew. Wala. Uwi. Ako, swerte ako kasi buti na lang nung time na hindi ako lumipat ng employer. Swerte na nagstay Yung mga ako. lumipat, di ba? May mga lumipat. Yung isang lumipat, wala. Hindi siya na-renew ng sumunod ng employer. So, uwi siya. Kaya ako swerte na dapat noon, time na lilipat na ako ng Calgary. May nag-offer, o dito, gusto niyo lipat kayo. Sabi ko, wag na, hayaan mo na. Antayin ko na lang. Buti na lang talaga kasi malamang isa ako sa... Napauwi. ah, May mga challenges talaga eh. Siguro kahit sa may mga challenges ka rin talagang haharapin eh. Kahit sa ang period of time ka na. Tsaka pa bago-bago naman talaga yung mga ano nila na yun.
Mga policy na yan, lalo pag ganyan tumataas bigla ang bilang. Ano nila yun, kinokontrol kasi nila talaga eh. Paano late na rin kasi, bago nila i-control. Ayun, Hindi yun yung ngayon. After ng pandemic talagang dumagsa eh. Dahil nangailangan ng sobrang dami, mga worker nung time nung pandemic. Tapos ngayon, sa sobrang dami, wala na, hindi na Hindi, nakontrol. hindi nila na-provide ng mga housing, Kasi nung time na yun, ng ultimo trabaho. visit visa, pwede magtrabaho eh. Binigyan nila ng pagkakataon nga eh. Yeah. Kaya nga ang Tsaka tanong, pwede ka mag-apply ng work permit, mag-apply ng trabaho dito sa loob ng Canada. kaya nga ang tanong niya, is it worth it daw? Is it worth it? Hindi. Tangay sila na lang din ang Sila makakasagot. makakasagot. Pero yung sagot nung ini-interview, hindi daw eh. Hindi, Siguro sa kanya, hindi maganda yung mga hindi naging na raw. ganun. Kasi yung mga experience niya, tapos nahihirapan sila. Pero ganun talaga ang buhay eh. Sabi nga eh, kung hindi ka mahihirapan, boring yun. Kung hindi ka na-challenge doon sa mga nangyayari sa buhay mo, boring yung buhay mo. Walang pagbabago. Kumbaga, constant lang na ganun. Tama. Mahirap din yung ganun. Kasi masasanay ka ng ganun. Medyo may bump lang. Ano ka na. Mararatel ka na agad sa problema ang darating sa'yo. Meron talaga kasi mga tao mabilis man eh. Yung mataranta, Ma-stress. ma-stress. Konting pagbabago sa buhay na i-stress. Mahirap yun. Hindi. Kailangan lagi kang naka-ready. Sabi nga nung lagi kang handa parang Boy Scout. Parang ang Boy Scout sundalo, laging handa. Kasi ganun ang ganun ang buhay eh. Para kahit na nang iba to sa'yo, ready ka. Alam mo kung anong sasagutin. Diyan, presence of mind lagi talaga. Kailangan meron kang next move lagi. Para ka lang nagbibilyar o nagbabasketball. Nakaplano ka agad. Alam mo Kung na anong agad step kung ang anong gagawin step mo. ang gagawin mo. Kung hindi, talo ka talaga. Babalik ka na lang doon sa bansa mo ng talunan. Nandito ka na eh. Dito ka na, ilaban mo na. Laban mo na. Yung mga papunta naman, mag-isip-isip muna kayo. Tsaka kung talagang decide dito sila, Oo, ilaban nila. dito kayo. Talagang gusto nyo. Yun eh. Yun ang pinagkaiba sa gusto. Gusto talaga. Pag gusto mo, go. Go. Laban mo. Kung Pag tipong medyo alanganin ka, isipin mo muna mabuti. Kasi mahirap magsisi pag andun ka sa nandun ka sitwasyon. na. Sayang. Maraming masasayang. Correct. Yan. So, ayan. Kami chill-chill na lang. Nood ng movie ka ngayon na pero hindi na natapos dahil ang minalas ng maaga. Pasok pa kanina. Pero sulit naman. Pumasok, nakapaglinis naman. Kahit pa paano kasi last week, hindi nakapaglinis last week eh. Oo. Busy. Busy. Pero okay lang. Hindi naman ganun karami yung bahay actually. Kaya lang syempre Wala naman marami. nga eh. Laging walang tao eh. Mande, lagi tao mo, ayan malikabok. Yung malikabok kasi ang bilis mag-accumulate dito eh. So, yun lang naman guys. Hindi na namin kayo naisama ka na ba nagkukwentuhan at nagkakainan kami dito kasi puro chikahan eh. Chikahan. Na-miss din namin yung yung Last pa company namin is Yung nag-camping. Yung pa. Parang isang buwan na yata Ilang yun eh. linggo na rin yun. Di bale, malapit na mga birthday namin yung October. So, Yeah, baka mag-celebrate tsaka Thanksgiving din. Thanksgiving. Yun yung kasunod ng birthday ko. Thanksgiving. Oo. Lagi. Lagi yun eh. Yung nasa birthday niya, laging long weekend eh. Jackpot. Sana all. Ako lang long weekend. Ay, naka. So, paano guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Lalo na yung mga yung mga tiga-ibang bansa. Natuwa rin ako doon sa sa Joyce and Melvin Vlog ba yan? Joyce Melvin. Nakikita rin nila yung sarili na sa atin. Hindi, nakita niya yung nabanggit natin yung yung Malolos. Teka doon din sila sa Baliwag. Baliwag Border sila. ng Baliwag. Yun. Naalala doon na pagka Nasa Australia sila, di ba? Australia. Yun. Tsaka pala, yung ni Sis Moira at Jason, anak lang nagbablog, si Kira. Si Kira, yan. So, namin, i-link namin dito sa description. Pakicheck na lang ang kanilang High school life and high school life. ah, So, panoorin nyo na lang. Check, ilalagay namin sa description box yung channel niya. tsaka yung link nung yung gumagawa ng logo. Sige. Hindi pala nilagay sa last. Hindi nalagay dun sa last eh.
Pero kung nandito kayo sa Calgary, meron kayo mga birthday or wedding, yan, nag-aano sila ng mga lobo. Support na lang. Mm. So, yun lang guys. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.